Binabati ko po kayo na isang mapagpalang araw po mga idol. Welcome back po ulit sa aking munting channel, Dan Ed's Vlog. Meron po ako ngayong home service o ire-repair po na twin tab na washing machine. Ang brand po nito ay Eurotech. Yan po. Ang model number niya po ay ito po, ETW-713W. Tapos 7 kilograms ang kanya pong capacity. Ang problema daw po nito, ang washing machine daw po ang ipapagawa daw po sa atin. Ito daw po ay yung maingay ang pag-ikot nito. Ang spin dryer daw naman po ay okay. Kaya ito po ay ating ititesting para makita din po natin ang ebidensya kung anong problema nito. Tingnan natin po itong pulsator nya. Yan ang pulsator po ng Eurotech na washing machine. Ikutin ko po ng kamay itong kanyang pulsator. Ayun. Maingay nga po, parang yung parang nag-ano ng graba. Ayan. Ibig sabihin, yan pong mga ganyan ay ang sira po niyan yung kanyang gear case. Dahil yan po ay napasok po ang oil seal ng tubig. Nandito po tayo pumunta sa likod. Ayan o. Pagka mga ganito po mga problema, ito po yan tumatagas po ang tubig o may leak. Kaya ang gear ang pump belt po ay nababasa din. Kaya akin muna po isaksak ang power cord sa saksakan. Atin muna ang testingin. Pihitin ko po dito ang wash timer. Antayin po natin kung siya magre-reverse. Ayan, nag-reverse naman po. Dahil siya naka-heavy ang settings po nito. Ayan. Subukan ko pong pigilan po ng kamay. Mamaya pagbalik. Ayan. Sobrang ingay nga po ang pag-ikot niya. Pagka mga ganyan po ang problema, yan po ay pinapalitan po ng gear case. Saka yung pump belt, papalitan na rin po natin. Dahil yan matagal na rin po yan dahil malutong na po yung mga ganyang pump belt. Dahil nababasa po yan. Okay na okay pa naman ang makina kahit medyo kinalawang. Hindi masyadong makita dahil madilim ang loob. Ayan po ang motor ng washing machine. Kaya sunod ko pong gagawin dito, kakausapin ko muna po ang may-ari para kung sakali po ipagawa sa akin ay aking bibilhan muna po ng gear case at saka pump belt. So yan, ito daw po yung ating gagawin. Kaya sunod ko pong gagawin dito, dahil ito po yung aking babaklasin, ito po yung aking tatanggalin po itong pulsator nya. Ang una ko muna pong gawin ito, nasa ibabaw ng tornilyo po nito na isa. Tatanggalin ko muna po ito. Gagamit po ako dito ng kutsilyo dito para masundot ko po itong ito. Nakataklo po dito sa tornilyo. Ayan tinanggal ko na po. Tapos ito pong isang tornilyo sa gitna po ng pulsator. Ayan, isang kamay lang po ang ating ginagamit dito dahil ako ay may hawak na camera. Natanggal ko na po. Tapos subukan ko po itong iangat. Itong pulsator. Yan, natanggal na. Tapos ang sunod ko na pong gawin dito, ito po ay may tornilyo sa paikot po ng body.
Tatanggalin ko muna po yan. Balikan ko po kayo pagka natanggal ko po yan. Para mabilis lang po ang ating trabaho. Natanggal ko na po ang tornilyo nito paikot. Kaya nga lang, bago po natin mapaghiwalay ang mga ganito po, tatanggalin din po natin ang ano nito, panghila na tali dito sa kanyang drain. Ito po itinataas lang po, tapos hugutin po natin ito nakapasok po na panghila po. Tapos ito pong ano, tali dito sa plastic. Yan, tanggalin ko po itong tali na ito na nakaayos po dito sa tabi, para ang wirings po nito ay naka safety po. Yan, tapos ang sunod po ito, itaas ko po itong ano, yung door switch po niya para mahila ko po itong preno niya. Yan, aking ikakawang po ito. Tapos ang sunod po pong gawin dito, yung isa pong tornilyo dyan sa ano po, dito sa kanyang shafting. Ayan o, ang size po niyan ay 8mm at saka 12mm. Yan po yung aking tatanggalin, pero bago ko po kalasin yan, lalangisan ko muna po yan para hindi po mapuwersa ang kanyang thread, dahil yan po yung maganit po dahil kinakalawang po yung ganyan. Tapos tinanggal ko po yung kanyang pump belt. Ayan po, papakita ko po sa inyo na ang ebidensya na dito sa maliwanag. Ayan o, ang pump belt po niya ay ayan o, malutong na, may mga namumuyag na po o. Dahil ito po ay nababasa po dahil malakas nga po ang tagas ng gear case. Ayan, natanggal ko na po ang tornilyo po dito sa shafting niya. Napaghiwalay ko na po yan ang mga motor po niya. Ito po yung sinasabi ko na ang size po nito 8mm saka 12mm po ang nut, saka tornilyo po ay 8mm. Ang sunod ko pong gawin na po dito, tatanggalin ko po itong gear case niya. Ito po ay ang tornilyo po nito ay 2, 4, 6. Ayan, ang tornilyo po yan nandyan. 6 po yan. Ayan, tanggalin ko lang po muna ito, itong 6 na tornilyo. Balikan ko po kayo pagka natanggal ko po yung 6 na tornilyo na yan. Ayan, natanggal ko na po yung 6 na tornilyo po dito sa gear case nya po. Tapos ang sunod ko pong gawin dito, akin pong subukan ito kung madali natin bunutin o tanggalin. Galaw-galawin ko po. Medyo medyo matigas na pong ikutin, no? Kaya gagamit po ako dito ng flat screw. Subukan ko po dito na sungkitin dito sa mga gilid mo. Dahan-dahan lang po dito ang pag natin. Ating ikutan po dito para siya gumalaw-galaw. Yan, tapos yan, gumalaw-galaw na po siya ng kaunti. Tapos ating hilahin po ng utay-utay. Ikot-ikutin. Meron pong mahirap tanggalin po ng ganito. Kaya kailangan dito itsaga din po sa pagtatanggal ng ganitong gear case. Ayan, natanggal ko na po. Ito po ang aking papalitan po na isang buo. Ito po yung yung square po ang kanyang shafting. Tapos ang kanya pong ay flower gear case. Ayan o. Ito po ang gear case po ng Eurotech na twin tab na washing machine. So yan, ito po ay kakabit ko po na bagong gear case. Ayan po. Kung makakita nyo po, ang kanyang shafting ay square po. Ayan o. Ito po yung papalitan ko po na gear case. Tapos ito po yan para hindi po tayo mahirapang pagkakabit po dito. Ito po yung ating tatanggalin muna itong pulya. Ito po yung ating tatanggalin po ng size 13 na pangkalas po dito. Size po ng niyan nut para
madali po natin dito matornilyuhan po dito sa tornilyuhan. Tapos ito pong ano, itong goma po sa ibabaw, gagawin ko na po dito, dudublihin ko na po ang ano nito, ang goma dito sa ibabaw, dahil itong nabili ko may manipis po ito. Dahil ito po, pagka nagkabit po tayo dito ng guma, minsan po dito pagka hindi rin po ito nakalapat doon sa pagkakabitan po natin ng gear case, yan po ay may nagkakalik po dito ng tubig. Kaya sunod ko muna pong gawin dito, tatanggalin ko muna po itong nut na ito ng size 13. Ayan na. So ayan, natanggal ko na po ang pulya. Ito po ang kanyang ano, nut. Tapos ang sunod ko pong gawin dito, lilipat ko na po itong dati dito na itong isang goma sa ibabaw po ng gear case. Ilalagay ko na po dito sa bago po na replacement. Yan, nililipat ko na. Tapos ilagay ko na rin po ito isang manipis pa para sigurado na nawala po leak ito. Yan, bali dalawa po yan para hindi po tayo magbaklas kabit. Kaya nasunod ko pong gagawin dito, ayan, ako makikita nyo po, madali na po natin matotornilyohan yan dahil tinanggal ko po yung pulya. Ang sunod ko na pong gawin dito, totornilyohan ko lang po itong 6 na tornilyuhan ng gear case. Balikan ko po kay mamaya. Yan, update ko po kayo sa ginagawa ko po na twin tab na washing machine po. Na ikabit ko na po ang ano nito, ang bago po na gear case na binili ko po. Tapos pinalitan ko na rin po ito ng bago na fan belt. Dahil ang fan belt po nito ay malutong na. Namumuyag na po, tapos tangos na. Ito po yan, alangan po ang sukat nito. Siguro po ito yung mga 27.5 ang sukat po ng fan belt. Kaya dalawa po yung akin dinala. Ang 27 po masyadong masikip pagka akin po inilagay sa pulya ng motor at saka pulya ng gear case. Kaya inilagay ko po yung 28 po ang size. Ako na lang po ay nag-adjust ng motor po dahil may adjustan po yan sa ilalim ng tornilyuhan. Dahil yung pong 28 masyado naman pong maluwag, kaya akin pong in-adjust po ang motor para okay na okay po. Ayan na. Dapat po ang pambelt po ay okay lang po ang yung sakto lang po ba, hindi masikip at hindi rin po maluwag. Para din po, hindi po hirap po ang motor at saka yung gear case po sa pag-ikot po. Ayan po, inatornilyuhan ko na po lahat. Pasensya na po kahit hindi ko na po ipinakita dahil wala tayong cameraman kaya ni ganyan lang po. Step by step lang po ang aking pinapakita po sa inyo. Yan po, inakabit ko na po ang mga panghila po ng drain sa tubig niya po. Tapos dito yung kanyang brake. Ito po yan, ang brake po ng spin dryer po ay makalampag na dahil ito po sira na yung kanyang brake pad. Nag-lustrate na po ito. Kaya ang ginawa po, tinalian ko na lang po ng tali na alambre saka yung wire. Okay naman po yan kahit wala pong brake ang spin dryer. Hintayin na lang pong matapos po ang kanyang spin timer. Kaya ang gawin ko na po sunod dito ay akin na po i-final testing. Dahil napalitan na po natin ang mga bagong pyesa po yan. Titingnan po natin kung yan ay maingay po pa. Kung mawala yung kanyang ingay. Tapos ang ating pong titingnan po magaling, yung yung tubig po, dapat hindi po mag-leak diyan sa gitna po, doon sa guma ng gear case. Kaya ito po yung ating dadahan-dahan nilang paglalagay ng tubig para hindi mabigla pag may tagas. Kaya nalagyan ko na po ng tubig ang loob po ng washing na ito. Ang sunod ko pong gawin, dahil nakasaksak na po ang power cord nito, akin pong pihitin na wash timer dito. Atin testingin na po. Kaya umikot na po agad ang pulsator niya. Subukan natin kung bumalik. Okay. Wala na pong ingay, hindi na tayo maririnig sa pag-ikot po ng kanyang pulsator. Hindi po kagaya kanina na para pong nagigiling ng graba.
Sobrang ingay po ng washing machine na ito dahil natangos na po yung gear po niya sa loob. Dahil napasok na po ang oil seal ng gear case. Atin po silipin sa sa ilalim po kung may tagas po siya ulit. Ayan, wala naman pong tagas. Ibig sabihin, goods na po. Okay na. Tapos sa akin po subukan po itong spin dryer dahil ito naman po ay walang problema. Kailangan din lang po natin testingin bago tayo umalis. Pihitin ko po dito ang spin timer. Yan, pinihit ko na po. Umikot na po ang spin dryer na motor. At okay nga po ito. Ayan o. Ayan. So, tapos na po ang home service ko po dito sa washing machine at twin tab na Eurotech. Siguro po hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung may natutunan po kahit nagustuhan niyo po ang vlog na binahag ko, pwede ko pong pilinginan niyo pong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell na tilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po mga idol.